Mahigit 300 taon mula nang sakupin ng Kastilang Conquistadora at mga misyonaryong Katoliko ang bansang Pilipinas. Namistulang batas ang kanilang mga salita na sinusunod sa buong kapuluan. Sino mang sumuway ay malupit na pinapahirapan. Dito masasaksihan natin kung paano isinagawa ang propal na pagpaslang sa 3 paring martir na inakusahan at hinatulan ng parosang kamatayan sa kadahilan ng magsagawa ng pag-aalsa o kilusan laban sa mga Kastila. Sa loob ng seminaryo sa Maynila taong 1870, makikita si Padre Jose Burgos na nagtuturo sa mga seminarista. Sila ay nakikinig ng masigasig. Hindi natin dapat hatakin ang ganitong kalakal. Ang mga parang Pilipino ay walang karapatang mamuno sa sarili natin mga karapatan. Ang ating mga simbahan ay hawak na ng mga pride na siyang nagpapahirap sa ating mga kababayan. Padre, delikado siya sabi niyo, hindi pati pinagbabawal pagtuturo ng kaibigan nila. Katotohanan ay hindi kailangan magiging kalakal. Ang kalayaan ay magpapahimating ng ating mga buhay. Ang pinasang sekularitarismo ay hindi lang para sa mga padre, kundi para sa lahat ng mga Nakikita mo ba yun? Ang bata ay naghasik ng rebellion. Kailangan natin siyang patahimikin. Hindi lang siya, lahat ng parang Pilipino nagsusuporta sa kanya ay dapat magdusa. Nakatayo si Padre Mariano Gomez sa isang hardin, kausap ang magsasaka. Padre Gomez, salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na po kaming naaaring Ang Diyos ay nagbibigay sa ating mga biyaya, kaya dapat lamang magdahal ng ang pananampalataya ay hindi namin dapat sa Diyos ng simbahan, kundi sa pagtulong sa kapwa. Padre Gomez, may utos mula sa Maynila. Ang lahat ng paring sa pila ay dapat ang mga biyagay na itinalang kayo ay sangkot sa isang pag-aalsa. Hindi ako natatakot. Wala kaming ginagawang masama. Nakaupo si Padre Jacinto Zamora, nagbabasa ng sulat. Siya ay balisa at nag-aalala. Dating laking halaga ngayong gabi. Padre Zamora, buksan mo ang pinto. Ikaw ay nasa ilalim ng aresto. Sino yan? Anong kasalanan ko? Hawak mo na ang ebidensya na sangkot ka sa rebellion. Hindi na totoo! Totoo ito sa sabat! Meron na bang balita sa 3 pari? Sina Burgos, Gomez at Zamora? Nalapit na po sila at isang kulay na sa pisili. Sabihin natin sila ng kanilang mga parataw at bilang ubang kapitan. Mabuti, dapat matutunan ng mga Indio kung sino ang nasa posisyon. Hindi natin papayagan ng pagre-rebelde at pag-imagsik nila. Huwag natin hayaan ito magtanggi at magulang mental. Madaling magpaniwala ng mga Indio ang mga bastardong iyon, lamang-lalo na kapag ginamit nila ang pangalan ng Diyos. O Diyos, para sa Diyos, Diyos mio. Kung gayon, may posibilidad na kami magsula dahil sa pagkamatay ng mga pari ito. Lalo't sila ay hari ng mga nila. Na lang lumaban para makaya para lamang sa kanila
Pilipino upang lusubin ang Fort St. Felipe at kaya pa nilang magputos ng mas marami pa upang tayo kalabanin. Hindi natin papayagan ng kagulong ito sa ating bansa. Hindi natin ang katahimikan at kapayapaan ay dapat manatili. Hindi natin papayagan may waksi nila ang ating gobyerno. At lalo-lalo na hindi pwede ang mga paring ito ay ang mamuno at tinalain ng mga tao bilang hari. Dapat matapos na to. Kamusta mga padre? Ako po si Soledad Concepcion, nagmula sa Laca, Venezuela. Ako po ay natasang kunin ang iyong mga panig tungkol sa pagkakasampot ng iyong mga pangalan sa naganap na pag-aalsa sa Cavite. Mayroon akong mga opisyal na ulat na magsasabing kayo raw ang nagpasimuno sa naganap. Wala kami kinalaman tungkol dito. Mga praile kami, tumutulong kami sa komunidad. Ang lahat ng inosente walang angkop na pruweba sangkop dito. Ang sinasabi nila ay puputaw na wala. Wala kami koneksyon sa mga nasabing Caviteños. Hindi ko alam kung sino ang totoong sangkot. Hindi ko nga alam kung bakit inatake ang tropa ng Kastila. Mayroon akong mga opisyal na ulat. Gusto ba itong basahin? Ito ang opisyal na ulat galing sa mga Espanyol. Ito ba ang iniisip nila? Sa palagay ba nila gusto namin maging hari ng Pilipinas? Parang sila na ang takot sa atin eh. Sa kanilang nakita, kayo ay nagkabuslaan at kinasunod na kasangkot sa mga tuwalong iyon. Hindi ko ito mapapagutang kung hindi naman nila sa mga pagdating. Ngunit naiintindihan ko ang layunin. Mga katapatan at tuntunin na wala talagang matwira. Nilinis nila ang ating kapatao ng ating pagkatao. Dahil kay Izquierdo, hindi na nakamit ng mga Pilipino ang tanging daing na reforma at pagbabago. Hindi ba dapat siya ang managot dito? Ngayon, kapangyarihan ba ang pangunahing issue? Kung pa, maging sa pamahalaan sa simbahan, dahil itong tungkol sa kapangyarihan. Desperado ang mga Kastilang Praile at gaya ng pamahalaan, sila rin ang mawawala ng kapangyarihan. Sa palagay ko, ginagamit nila ang sitwasyon ito upang magkaroon ng kontrol at makuha ng mali ang tiwala ng mga tao. Nagalit sila nang hahawakan ng mga Pilipinong praile ang sarili niya karating. Lagi na lang kami sunod-sunuran sa mga Kastilang praile. Oras na para kami naman ang mamuni sa mga mamamayan na Pilipino. Ito na ang sahod mo sa lahat ng oras. Pero General, basta tumugon ko kay General Maxwell sa isaktong alas 6 ng umaga, 19
tatlong paring martir ay namatay, ngunit ang kanilang alaala ay nabuhay upang bigyang daan ang Rebolusyong Pilipino. Sila ang Gumborza, ang mga bayaning nag-alin ng kanilang buhay para sa kalayaan. Mayroon akong mga opisyal na ulit. Oh, padre. Lisensya ko. Hindi ko alam ang ginawa ko. Yan sa mga padre. Nagkutid ba yung mga Ala! Ala! Visit ka suman! Wala na bang konsensya dito? Ano nga ron nga Ano ba talaga? Ano ba talaga? Wala na bang konsensya dito sa mga Ayaw, nagtaon, alam. Judgmental. Hindi! Hindi ito totoo! Tungkol ito sa sugal! Ala! Kamatay na lang ako!